Hi guys! So, ang topic natin for this video is shear and moment equations. So, by the way class, itong topic na to is very essential sa ating design subject sa civil engineering. Bakit guys? Kasi itong topic na yan guys, magagamit natin to class sa mga shear and moment diagram. Okay? So, sa pagpa-plot ng ating shear and moment diagram. Hindi lang dun guys, so magagamit din natin ito sa ating application ng theory of structure sa pag-solve guys ng mga deflections. Lalo na sa mga iba't ibang method, specifically guys yung double integration method, kakailangan natin dun guys ng moment equation. So paano natin i-generate yung moment equation kung wala tayong knowledge class sa topic ng shear and moment equation. Okay? So simulan natin. Given this structure, given this beam, mayroon tayong concentrated load na 12 kN overhang tsaka uniform load dyan sa span BC. Simply supported lang naman siya class. So therefore, kayang-kaya natin isolve si reaction kay B and then reaction kay C. So bago tayo mag-generate ng shear and then moment equation, solve muna natin yung reactions na yan, which is sobrang basic lang naman class, no? So, perfect nyo na yan. Summation tayo ng moment sa C is equal to 0. Clockwise is positive. Nari yan ang ating sign convention, no? So, magiging what? So, negative 12 times 12. Then, ito guys, tawagin na lang natin siya guys na RB, for example. So, therefore, plus RB, kasi clockwise rotation yan pag dito tayo nag-movement. Time is 9. Then 36 guys is negative. Negative 36 times 9. Naging point load or nalagay doon sa centroid times lever arm niya sa point C, 9/2 is equal to 0. So therefore class, makukuha natin dyan si ating RB. So pa-compute nga ng RB natin dyan. So pa-calculate class. Sige, gamitan natin ang calculator. So, magiging negative 12 times 12 plus RB, or sige, X natin, shift solve na lang guys, minus 36 times 9 squared over 2 is equal to 0. So, shift solve. So, ang value niyan guys ay 178 kilonewtons. So, sinolve na rin natin. Wala pa tayo sa shear and moment equation, no? So, reactions pa lang yung sinusolve natin. To solve for the value naman guys ng ating RC, so mag-summation na lang tayo guys ng forces vertical. Summation ng forces Y is equal to 0. So, negative 12, o sige, lahat ng pataas is equal to baba. So, that RC is equal to, ito, transpose na lang natin. So, negative 178. Then plus 12, then plus 36 times 9. So therefore, RC now is equal to, so hindi na kayo nalito dyan guys, no? In-isolate ko na diretso si RC kasi summation lang naman ng forces guys, vertical. So magiging negative 178 plus 12 plus 36 times 9. So 158 joules. So, ito ay 158. Ano ba guys ang concept ng shear and moment equations? So, hindi siya guys tulad ng influence line, no? Sa influence line kasi, kinukuha natin yung shear at specific point. Kunwari, for example, shear dyan sa point na yan, when one unit load is gumagalaw. Kung nandito, and nandyan. So, nagbabago-bago yung shear dyan. So, ma-generate mo equation ng shear when one unit load is x distance or from the left. Okay? Dito kasi guys, sa shear and moment equation, ano ba guys yung shear dito? Ano ba yung shear dyan? Ano ba yung shear dito? Iba-iba yon, tama? Iba rin yun guys sa shear dito. Pag nagkaroon ka ng shear dyan, and then nagkaroon ka ng shear dyan. Considering guys the given loadings at given beam. Okay? So, iba-iba ng shear sa point. Ngayon, ang gagawin natin, i-generate natin yung equation ng shear or moment doon sa mga point na yon.
So, para hindi tayo mahirapan mag-compute ng shear, no? Isa-isahin mo, class. So, para hindi tayo mahirapan na iniisa-isa, guys, i-equation natin. Okay? Paano yon? Di ba guys, makuha mo lang naman yung shear dyan at saka yung moment dyan kapag ka nagkaroon ka ng cutting line. So, pwedeng pag nag-cut ka dyan, lilitaw yung shear, axial at saka moment. Tama? So, ganun naman tayo guys, no? So, kapag nag-cut ka dyan, lilitaw ulit yung tatlo na yon. Cut ka dyan, lilitaw ulit yung tatlo na yon. So, para hindi na natin isa-isahin, cut na lang tayo dyan. Tapos, lagyan natin guys ng x distance from the left. O yan guys, mas general yan. Kasi, tanggalin ko yan. Ayan. Kasi guys, x distance from the left. Kung gusto mo makuha yung shear at 1 meter from the left, so therefore, sa-substitute mo lang x, 1 meter. Kung gusto mo makuha yung shear dito, which is 2 meters from left, so sa-substitute mo lang ngayon guys, yung x is equal to 2. Tama? Ganon lang tayo and so forth and so on. But, ang ma-generate mong equation ng shear sa span AB is not applicable dito guys sa ma-generate mong equation kay BC. Kasi iba na yun eh. Sa AB guys, same yung mga loadings dyan, no? 12 kN, nandyan lang naman yun. Tapos wala pang support in between. But kapag ka nakadiretso ka naman dito, tapos kinonsider mo yung left, kukunin mo yung shear or moment, x distance from the left, iba na yung equation na ma-generate natin doon. Kaya ang gagawin natin, another cutting line, another equation yung mapoprovide natin. Tama? So, gawin natin guys, one at a time. Ano ba yung equation ng shear? Ano ba yung equation ng moment dito guys sa segment AB na yan? O, sige. So, let's compute, no? Analyzing segment AB. So, dito muna tayo sa AB. Kapag AB guys, ano ang value ng x? Simula dito hanggang dito, tama? That's segment AB. Kapag nandito, x is what? Sipin mo, sasara siya doon guys, no? So, x is 0, then hanggang 3. Okay, reference natin sa left, no? So, ito lang guys yung nagbabago. Sumasara, bumubuka. So, gusto niyang sakupin guys yung buong AB. So, x is equal to 0 to x is equal to 3. Yan yung condition natin guys, no? Originally, gamit itong cutting line na yan. So, ayusin ko yung sulat. 0 to 3. So, paano gagawin natin dyan, class? Kapag nag-cut ka dyan, imaginein mo, okay, yan yung beam, tapos nag-cut ka x distance, buburahin ko din to guys, dinodrawing ko lang, may 12 kN dyan. Then, lalabas dyan guys ay si shear. Negative shear yan, class. Bakit? Kasi di ba pag nag-construct ka ng shear and moment diagram, so sa shear niyan, bababa muna, gaganon, gaganyan, then gaganon, tapos aangat dito. Tama? That's the shear moment, shear diagram nung beam na yan. So kapag pababa guys, no, negative tayo, considering left. Kaya guys, no, ang gagawin natin, summation ka ng forces vertical the moment na makat mo siya. So, ang meron lang doon guys ay si shear nga, tapos yung 12 kilonewtons na yon. So, therefore, ang ma-generate nating equation for this segment AB for shear is what? So, shear natin is equal to, considering left, nag-cut ka nga, si 12 lang yung doon, nagsasummation ka lang ng forces, no? So, negative 12 lang. Bakit negative guys? Kasi pababa tayo. Okay? So, yun lang. Wala nang iba. No? Yun nga yung dinrawing ko kanina. May 12 kN dyan. Tapos may shear. Tapos meron axial. And then may moment. Wala namang ibang force dyan sa segment AB. Tama? So, x distance ito. So, to get the shear, yung nandyan, mag-summation ka lang ng forces vertical is equal to 0. So, negative 12 minus shear is equal to 0. Transpose mo to guys, magiging shear is equal to negative 12. Kaya, shear at any point here is negative 12. Wala namang kinalaman pala si x doon. Okay? So, nasusundan. So, inelaborate ko lang guys, no? Then, ngayon naman, let us compute for the value of moment. So, or for the shear
for the moment equation sa segment AB. Nag-cut ka dyan, considering left class. Okay? So, ang moment natin dun is what? So, nag-cut ka. Meron guys na moment dito. Tapos, meron dito 12 kilonewton. So, applying guys, no? X distance iyan. Applying the beam oriented, yung moment sa point na yan is equal to what? Considering left. Pababa yan, kaya negative 12 times distance. Distance kung saan ka nag-cut, no? Kasi nga moment doon yung kinukuha mo. Negative 12 times x. So, yan ngayon guys yung moment. Negative 12 times x. Binubura ko lang tong mga to guys kasi kaya naman siyang i-imagine dito pa lang sa figure natin na yon. Okay? So, para lang hindi magulo, so goods na tayo dyan. So, that's for the shear and then moment doon guys sa segment AB. Eh sir, paano kapag lumagpas naman kay AB? Dito naman tayo kay segment BC. Ang gagawin natin, mag-cut lang ulit tayo class. Ayan. So, yan na yung cutting line natin. Which is X distance from the left pa rin naman. Bawal kang mag-change ng reference. Kung na-reference mo is from the left, which is from point A, so, dun pa rin tayo guys kapag nag-cut ulit tayo. Okay? So, i-generate natin ngayon yung shear and then moment equation sa ating segment BC. At sa segment BC na yan, makukonclude mo that X is equal to what? Magiging BC lang siya kapag yung X natin na to is nandito at saka nandito. So, that's segment BC. Wherein kapag nandito siya, X is what? Kapag nandyan. So, kuklose siya doon. So, X is equal to, kapag nanditong point na yan, X is equal to 3. X is equal to 3 hanggang X is equal to what? Hanggang dito kamo, no? Wherein kapag nandito na yan, measured from the left, ang distance na yon ay 12, tama? 3 dyan, tapos 9 dito, so therefore 12 ito. So, itong dalawang shear and then moment equation na makakompute natin dyan, applicable lang yon when X is 3, tsaka X is equal to 12. Kasi 3 plus 9 is 12, okay? So, i-generate natin muna, guys, si shear. Hindi ko na, guys, ito drawing, no? Papakita ako kung paano nangyayari yung class. For the shear, consider natin, guys, yung left, okay? That is negative 12 plus, pataas to, guys, no? 178. Nagsasummation ka lang ng forces vertical kapag shear. Walang lever arm doon, guys. Baka lagyan nyo ng lever arm si shear, no? So, negative 12 plus 178. Then, meron pa tayong uniform load dyan. Minus 36. Anong multiplier ni 36? That is uniform load. Multiply natin sa distance na to. Which is what? 9 ba? Hindi, guys. Ito yung 9 eh. No? Kino-consider nating length dito, guys, is X distance from the left. Ito, subjected lang ito dito sa portion na yan. Which is yung portion na yan is what distance? Tama bang sabihin, X minus 3 is equal to this one? Yes, no? Kaya ang multiply natin kay 36 is not 9, but X minus 3. Okay? So, X minus 3. Hindi yan, guys, lever arm, ha? Summation ng forces, vertical lang tayo. Then, i-simplify natin, no? Kasi may observe tayo mamaya. So, negative 12 plus 178 minus 36x plus 36 times 3 is what? 100. Sorry guys, nabubu. 36 times 3. 108. Ayan. Then, yung mga constant guys, pag sama-samahin na natin. So, shear now is equal to, unahin ko na to, negative 36x. Tapos itong tatlo na yan, pag sama-samahin natin, magiging, so, negative 12 plus 178 plus 108, so 274. Okay? So, that's now the shear equation sa segment na to. Okay? Tignan nyo guys. Kung gusto mong kunin yung shear
for example dito, tapos 2 meter no, from the support B, anong x ko consider natin doon? 2 ba? No. Kapag dito yung gusto mo i-consider, ang distance niyan from left is 3 plus 2, which is 5. Kung gusto mong kunin yung shear dyan, i-substitute mo lang 5 dito sa x, yun na yung shear sa point na yun. Ganun lang siya guys, kasimple. Kung gusto mong kunin yung shear sa point na yan, ang shear doon guys, negative 12, yan, that's the equation. So wala namang matter sa x doon. Any point here, ang shear dyan is negative 12. So negative 12. Kung gusto mo naman kunin yung shear dito, which is for example, 7 meter from the support B. So lalagay mo lang sa x is 7 plus 3 kasi dito tayo reference, which is 10. So substitute mo lang dito guys 10, makuha mo na yung shear dito sa point na yon. Tama? Then connect the dots, mafo-form mo yung shear and moment diagram. Nasusundan ba yung logic? So basta guys, gine-generate natin yung mga equations. So smile tayo dyan sa mga napubuo natin. Ayan. Ngayon class, kung may shear, syempre, i-generate din natin si moment. Yan. Dito na tayo guys sa moment. No? Nag-cut ka dyan, then nag-moment ka. So, sige, nagmo-moment tayo dito. This is negative using beam oriented. Kapag pababa, negative. Kaya negative 12. Anong lever arm ni 12 class? X, no? Nag-cut nga tayo ng x distance. Negative 12 times x. Then, pataas ito. So, plus 178. Anong lever arm ni 178, guys? 9 ba? No, dito ka nagmo-moment. So, therefore, ang lever arm ni 178 ay x minus 3. So, tanggalin mo to. So, itong length na yon, that's the length of RB 178. So, x minus 3 class. Meron pa ba guys? Meron pa. Etong portion lang na to ng uniform load na yan, which is pababa, kaya negative 36. Ano ang multiplier niya? Anong length na to guys? Still, x minus 3. No? So, x minus 3. Tapos na ba? Hindi guys. So, yung uniform load, tinimes mo sa length, naging point load na. Ngayon, yung point load na yun, ano yung lever arm niya doon sa pinagmomomentan natin. So, therefore, kalahati, tama? So, ang kalahati ng distance na to, which is ang distance na yun is x minus 3, ang kalahati niyan ay x minus 3 over 2. Kaya, imumultiply pa natin siya sa lever arm na x minus 3 over 2. Over 2. Actually, that's the moment equation already. Pero guys, no, meron kasi akong sasabihing logic or principle dito, kaya i-expand natin or i-simplify natin class. So, negative 12x plus 178x, distribute ko to, maging negative 178 times negative 3, negative 534. Pasabayan ako guys sa calcu, no? Then, i-simplify natin ito, magiging negative 18x minus 3 squared, no? Kasi divided by 2, kaya naging 18. Tapos, i-square natin kasi x minus 3 times x minus 3. Then, ito guys, i-expand ko pa ulit ito. But, pagsamahin ko na muna to. 178 minus 12, pakalcu. 166. So, 166x minus 534 minus 18. Pag in-expand ko yung naka-square of a binomial na yan, that is x squared minus 6x plus 9. Tapos, i-distribute ko ngayon si 18. So, tsagayin lang natin guys, no? Wala naman siyang hirap. Iniisa-isa ko lang din. Actually, kung kaya nyo nang i-expand to ng diretsuhan, no? Naka-distribute na si 18, okay lang. Pero, just for you guys na hindi malito, so, ibibasican natin. So, 18 times 6, yan, 108, no? Positive.
x. Then 18 times 9. Simpleng times guys, no? So 162. Negative 162. Tapos guys, combine similar terms natin. Unahin na natin guys ipwesto yung may mas malaking exponent. Negative 18 x squared. Tapos yung may mga x, 166 plus 108. So pakalcue, 166 plus 108, 274. So plus 274x. Tapos ito na lang yung natira, negative 534 plus negative 162. So 696. So negative iyan. So lagyan mo guys ng smiley face, no? And ganyan lang. So therefore, etong dalawang yan, applicable yan sa limits na yan. Dito lang sa segment na yan. When x is 0 to x is 3. Tapos guys, etong dalawang to, applicable yan guys sa segment na to. Okay? Ngayon, magkakaroon tayo ng checking. Sir, kung ito guys, kung ito sir, ay pwede pala sa x is equal to 3. Tapos ito rin is pwede rin sa x is equal to 3. So therefore, alin po dyan sa dalawa yung gagamitin when x is equal to 3? Ito po ba? Or ito? The answer guys is pwede kahit ano. Kasi parehas lang naman na x is equal to 3 eh. Try mo guys sa moment. When x is equal to 3, ano si moment? Negative 36, tama? Pag sinubstitute mo yung x ng ano, ng 3, okay? So, moment is negative 36. Dito guys, sa moment equation na to, when x is equal to 3, ano si moment? So, pa-substitute nyo dito ngayon yung mga 3 na yan. So, negative 18 squared. So, try natin guys sa calcu, no? So, negative negative 18 squared. Then, napapalitan nga pala natin siya ng 3. Plus 274 times 3 minus 696, no? So negative 36 din naman. Kaya walang kaso guys, kahit anong gamitin mo sa dalawa, basta x is equal to 3. Kasi nga, yun yung naging boundary ng mga equations natin. Susundan, so burahin ko na to. So moment is equal to negative 36. Burahin ko lang, in-explore lang naman natin yan. Then, last na guys, anong observation guys yung nakuha nyo? Anong observation yung nakita nyo, class? Kumpara nyo si shear equation tsaka moment. No? Shear and then moment equation. Ano guys? Tama ba? Pag yung moment, dinifferentiate mo, no? Sanay pa ba kayong mag-differential calculus? Yes, sanay pa. Pag yung moment, dinifferentiate mo with respect to x, ano magiging sagot? Pag dinerive mo si negative 12x, pag dinerivative mo yan, di ba guys, no? Ang sagot, negative 12, tama ba? Which is shear iyon. Nasusundan, sir, baka tsamba lang yun. Baka nagkataon lang. Pag ito dinifferentiate mo, ang lalabas ay si shear. Try natin dito sa baba. Tignan nga natin. Kapag itong moment, dinifferentiate mo, si moment equation, ito ba guys ang lalabas? So, itry mo, no? So, pag ito guys, dinerivative mo, or m prime, for example, scratch lang. So, magiging negative 36x plus 274, tas ito ay 0. At ito guys, di ba? Yun din yun. Tama ba guys? Nakita nyo yung logic? Which is sobrang mahalaga guys, no? By knowing that, we can actually conclude that the derivative of moment with respect to x, the derivative of moment equation with respect to x, is equal to shear. Okay? So, yan yung conclusion natin. Ngayon, paano kapag ito naman guys yung derivative? Derivative of shear. Sige. With respect to x, ano kayang lalabas guys? Pag ito
dinerivative mo, anong lalabas? That's the intensity ng loading. Okay? So, i-check mo class. Pag ito dinifferentiate mo, anong lalabas? 0, di ba? Kasi wala namang uniform load sa span BC. Nasusundan? So, that's the meaning of that one. Oh, sige nga. Sir, sige nga ito. Pag po ba ito, dinifferentiate ko, loading po ba yung lalabas? Oh yes, itry mo. Differentiate mo. So, derivative ng shear or V prime is equal to negative what? Negative 36. At ayun, tama ba? Intensity natin doon guys ay 36. So, yun pala guys yung ibig sabihin ng mga bagay-bagay na yan. And then from here, pause tayo dyan. Kasi guys, no, yung knowledge na natutunan natin sa pag-generate ng equation, tas yung knowledge na natutunan natin by just observing, gagamitin natin yun sa next topic, which is yung double integration method. Okay? So for now, stop muna kayo guys, and thanks for listening. I hope you learned how to generate shear and moment equation.